Bigla siyang nagising sa takot. Pagkatingin niya sa ibaba, isang sigaw ang kumawala sa kanyang bibig. Sa halip na ang kanyang tunay na mga binti, may mga mekanikal na binti na nakakabit sa kanyang katawan ngayon. Galit na galit at natatakot, sinipa niya ang pinto ng napakalakas kaya nabasag ito at tumakbo siya palabas sa kalye. Agad siyang tinutukan ng baril ng mga taong nakatayo sa labas, ngunit sa mismong sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaiba at napakalakas na kapangyarihang dumadaloy sa kanyang mga bagong binti. Sa isang iglap, nakarating siya sa daan-daang metro. Ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala na kahit ang mga bala ay hindi siya maabutan at ang kanyang pangalan ay Nick. Ilang araw na ang nakalipas, siya ay nasa Massachusetts Institute of Technology, nangunguna sa pag-aaral at isang dalubhasang hacker. Mula sa astronomiya hanggang sa heograpiya, halos walang hindi niya alam. Ngunit mula pagkabata, siya ay nagdusa mula sa isang sakit sa kanyang mga binti na nagpilit sa kanya na maglakad gamit ang saklay. Nang araw na iyon, siya ay nasa isang road trip kasama ang kanyang kasintahan, si Hailey, at ang kanyang kaibigang si Jonah. Tinutulungan nila si Hailey na ilipat ang kanyang mga gamit. Bigla, kinagabihan, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang misteryosong hacker. Matagal na silang nag-aaway online, pero sa pagkakataong ito, direktang nahack ng hacker ang laptop ni Hailey at minomonitor ang bawat galaw nito. Agad niyang sinundan ang lokasyon ng hacker. Iminungkahi ni Jonah na hanapin nila ang hacker na iyon at turuan ito ng leksyon ng tuluyan, pero sira na ang mood niya. Sa kaibuturan niya, pakiramdam niya ay gusto na siyang iwan ni Hailey dahil sa kondisyon nito at ang paglalakbay na ito ay isa lamang dahilan para sa isang hiwalayan. Sa galit, nagpa siyang hanapin ng hacker kahit anong mangyari. Habang nasa daan, patuloy silang kinukulit ng hacker sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga larawan ng kanilang sasakyan na kuha mula sa isang traffic camera. Kalaunan ay dinala sila ng lokasyon ng GPS sa isang liblib na cabin sa gitna ng kawalan. Pumasok sina Nick at Jonah sa loob at nagsimulang maghanap sa lugar habang near-record ang lahat. Biglang sumigaw si Hailey mula sa labas. Nang magmadali siyang lumabas, nakita niya itong pumapailan lang. Sa sumunod na segundo, isang nakasisilaw na puting liwanag ang direktang tumama sa kanyang mukha at nawalan siya ng malay. Walang nakakaalam kung gaano katagal na ang lumipas pagkatapos noon. Nang sa wakas ay imulat niya ang kanyang mga mata, nakaupo na siya sa isang wheelchair at ang kanyang buong katawan ay tuluyang manhid. Isang lalaking nakasuot ng hazmat suit ang nakaupo sa harap niya. Ang pangalan niya ay Paulus. Sinabi niya kay Nick na tutulungan niya itong ibalik ang kanyang memorya. Ipinaliwanag ni Paulus na nakipag-ugnayan sila sa mga alien life form at maaaring nahawa na sila. Patuloy siyang tinatanong ng mga doktor ng maraming araw, ngunit hindi maintindihan ni Nick ang anumang nangyayari rito. Gusto niyang makita sina Jonah at Hailey, ngunit walang nagsasabi sa kanya ng kahit ano tungkol sa kanila. Isang umaga, habang dinadala siya sa doktor, bigla niyang nakita si Hailey na nakahiga sa isang kama sa loob ng isang silid. Gusto niya itong makita, ngunit hindi nila siya pinayagan. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang silid, at pagbalik niya, narinig niya ang boses ng kanyang kaibigang si Jonah na nagmumula sa ibang silid. Tinawag niya si Jonah at sinabi rito, nakita ko si Hailey dito, ngunit hindi nila ako pinayagang makita siya. Gayon din, hindi ko maramdaman ang aking mga binti. Sinabi sa kanya ni Jonah na binigyan nila siya ng ilang uri ng inumin, at pagkatapos noon, hindi na normal ang pakiramdam ng kanyang puso. Ngayon, pareho silang nagpasya na anuman ang makita nila sa kanilang paligid, ibabahagi nila ang lahat ng impormasyon. Pagkatapos nito, sinimulan ni Nick na obserbahan ang bawat bagay sa paligid niya. Maingat niyang binantayan kung aling code ang nagbubukas ng pinto at kung aling mga tao ang pinapayagang makipag-usap sa kanila. Muli, tinawag ng mga doktor si Nick upang makipagkita sa kanila. Naglagay sila ng ilang bagay na may iba't ibang hugis sa harap niya at sinubukang subukin ang kanyang pag-unawa sa mga hugis at kulay, ngunit tumanggi si Nick na sumagot ng kahit ano. Sabi niya, hanggat hindi mo ako pinapayagang makipagkita kay Hailey, wala akong sasabihin sa iyo. Dahil dito, napilitan ng mga doktor na dalhin si Nick kay Hailey, ngunit wala itong silbi dahil siya ay nasa coma. Pagkatapos noon, bumalik si Nick sa kanyang silid at sinimulang ikwento ang lahat ng mga bagay na ito kay Jonah. Ngunit biglang tumigil ang boses ni Jonah mula sa kabilang panig. Kasabay nito, isinasagawa rin ang mga eksperimento sa isang baka doon. Pagkatapos ay biglang namatay ang mga ilaw at may isang taong nakatakas mula sa pasilidad. Umalis rin si Nick at nagtago sa loob ng isang madilim na banyo. Nang bumalik ang mga ilaw, 2 tao ang nagdala sa kanya palabas. Dito, napansin ni Nick ang napakalalim na marka sa mga dingding. Pagkatapos nito, pumunta siya sa doktor at tinanong ito kung nasaan si Jonah. Sinabi sa kanya ng doktor na hindi kailanman dinala dito si Jonah. Sabi ni Nick, imposible yan dahil ilang beses na niya itong nakausap.
Ngunit hindi sumagot ang doktor. Ngayon, nang bumalik si Nick sa kanyang silid, paulit-ulit niyang tinatawag si Jonah at sinubukang kausapin ito, ngunit walang sumasagot mula sa kabilang panig. Mula rito, naging malinaw na nakatakas si Jonah mula sa lugar na ito. Dahil dito, nagpa siya si Nick na tatakas siya mula rito kasama si Hailey. Sa lahat ng mga araw na ito, isinulat niya ang lahat ng mga code at isinaulo ang bawat ruta kung saan siya makakalabas sa lugar na ito. Nagsimula siyang tumakas kasama si Hailey at nang makarating siya sa huling pinto, biglang lumitaw ang doktor doon at naabutan siya. Pagkatapos noon, nawalan ng malay si Nick. Nang magising siya, nakita niyang nakahiga siya sa kama sa tabi mismo ni Hailey. Bago pa niya ito mahawakan, hinawakan ng staff ang kanyang kamay. Muling nawalan ng malay si Hailey. Ngayon, nakipag-away si Nick sa staff doon at habang nagpupumiglas, nahulog siya sa kama. Dahil dito, natakot ang staff at tumakbo palayo sa silid. Napansin ni Nick na ang kanyang tunay na mga binti ay naputol at napalitan ng mga robotic legs at ngayon ay kaya na niyang maglakad. Ang mga robotic legs na ito ay napakalakas at gamit ang lakas nito, nasira niya ang pinto. Sino mang humarang sa kanyang harapan ay inaatake niya habang nagpapatuloy siya sa paglabas. Kasama rin niya si Hailey. Habang pababa sila ng elevator, lumapit ang doktor kay Nick at sinabing, kung lalabas ka rito, magiging panganib sa iyo ang mga alien. Dapat kang manatili rito, ngunit hindi nakinig si Nick sa doktor. Habang dumadaan sa isang mahabang tunnel, sa wakas ay nakatakas siya mula sa pasilidad. Pagkalabas nila, nagkamalay din si Hailey. Pareho silang lumingon sa paligid at napagtanto na sila ay nasa isang tigang at desyerto na lugar kung saan walang makikita sa loob ng milya-milya. Sa parehong paraan, pareho silang nakarating sa isang kalsada kung saan may dumating na kotse. Humingi sila ng tulong sa driver. Sa loob ng kotse, may isang matandang babae at pumayag itong ihatid sila. Ngunit pagkatapos maglakbay ng medyo malayo, nagsimulang magsabi ang matandang babae ng mga kakaibang bagay. Pagkatapos ay bigla niyang pinahinto ang kotse sa gitna ng kalsada at nagsimulang tumawa ng malakas sa isang nakakatakot na paraan. Parehong natakot sina Nick at Hailey at mabilis na lumabas ng kotse. Malapit doon, may nakita silang gasolinahan, kaya dinala ni Nick si Hailey doon. Pinaupo niya ito sa isang truck habang siya mismo ay sinusubukang tawagan ang kanyang bahay gamit ang telepono doon, ngunit wala itong silbi dahil sira ang telepono. Sa sandaling iyon, napansin niya na ang truck na malapit sa kinauupuan niya ay papalayo na sa lugar. Nasa loob din ng truck na iyon si Hailey. Agad na naunawaan ni Nick na ang driver ng truck ay nagtatrabaho para sa doktor at ibinabalik siya sa pasilidad. Dahil dito, sinimulan niyang habulin ang truck. Ang nakakagulat ay napakabilis niyang tumakbo dahil sa kanyang mga robotic legs. Nang malapit na siya sa truck, binuksan ng driver ang pinto at pinatumba siya. Ngunit ngayon ay gusto ni Nick na ibalik si Hailey ano man ang mangyari. Kaya muli, sinimulan niyang habulin ang truck. Kahit na mabilis ang takbo ng truck, nagawa niya itong maabutan gamit ang kanyang mga bagong robotic legs. Sa loob ng truck, nakakita si Hailey ng baril, kaya tinutukan niya ng baril ang driver ng truck. Pagkatapos, pareho nilang iniwan ang driver doon at tumakas kasama ang truck mismo. Matapos maglakbay ng napakalayo, sa wakas ay narating nila ang isang dead end kung saan tuluyang nagtatapos ang kalsada. Dahil dito, napilitan silang bumalik, ngunit napagtanto ni Nick na muli silang bumabalik sa parehong kalsada. Sa sandaling iyon, napansin nila ang isang visitor center sa malapit. Pagpasok nila sa visitor center, nakakita sila ng mapa ng lugar. Mula sa mapa, natuklasan nila na iisa lang ang kalsada sa buong lugar at hindi ito maintindihan ni Nick. Samantala, ang kalagayan ni Hailey ay lalong lumalala, kaya naman, nagpa siya silang dalawa na manatili doon para sa gabi. Nang gabing iyon, habang nasa loob sila ng lugar, biglang dumating ang mga tauhan ng doktor. Nagsimulang magtago sina Nick at Hailey mula sa kanila. Habang nagtatago, bigla nilang nakita na naroon din ang kanilang kaibigang si Jonah. Ang parehong Jonah na nakatakas mula sa pasilidad kanina. Ang mga kamay ni Jonah ay ganap na nagbago. Sa madaling salita, binigyan siya ng mga robotic arm tulad ng mga robotic legs ni Nick. Kaya naman noong nakatakas si Jonah mula sa pasilidad kanina, may malalalim na marka sa mga dingding. Napansin din ni Nick na ang parehong numero na nakasulat sa kanyang braso ay nakasulat din sa leeg ni Hailey. Sabi ni Jonah, kung pagsasamahin mo ang numerong ito, ang kabuuan ay magiging 51. Ibig sabihin ay nasa Area 51 tayo, kung saan nagsasagawa ng mga bagong eksperimento ang mga siyentipiko at nag-eeksperimento rin sila sa kanila. Kaya naman pinalitan ang kanyang mga binti at ang kanyang mga braso din. Para sa kanila, sila ay wala ng iba pa kundi mga test subject na parang mga daga sa loob ng isang laboratorio.
Ngayon, pagkatapos umalis ang mga tauhan ng doktor mula roon, kinabukasan, muli silang sumulong sakay ng isang truck upang makatakas mula sa lugar na ito. Pagkatapos maglakbay ng medyo malayo, napansin nila ang isang checkpoint sa unahan. Bagamat sinubukan nilang itaboy ang truck dito, nahuli ng militar ang kanilang truck gamit ang isang malaking sistema ng haligi na maaari lamang tanggalin sa pamamagitan ng operating system. Ngayon ay lumabas si Jonah sa truck at nakarating sa silid kung saan matatagpuan ang laptop. Ngunit bago pa niya matanggal ang haligi, isang bala ang tumama sa kanyang salamin na naging sanhi ng paglabo ng kanyang paningin. Nangangahulugan ito na ngayon ay hindi na niya maipasok ang code ni hindi na niya mahak ang sistema. Dahil dito, napilitan siyang bumalik sa labas. Pagkatapos, gamit ang napakalaking lakas ng kanyang mga robotic arm, binasag niya ang haligi. Pagkatapos nito, nakatakas sina Nick at Hailey mula roon, ngunit naiwan si Jonah at tinamaan na siya ng ilang bala. Ang makita si Jonah na isinakripisyo ang kanyang sarili ay nagpaluha sa mga mata ni Nick at Hailey. Ngayon ay patuloy silang sumusulong ng walang tigil at kalaunan, isang napakalaking tulay ang lumitaw sa harap nila. Ngunit nakatayo mismo sa gitna ng tulay ang doktor. Bago pa umabot ang kanilang truck sa doktor, may inihagis ang mga tauhan ng doktor sa kalsada na bumutas sa mga gulong ng truck, dahilan para tumaob ang truck. Ngayon, dahil malubha ang pinsala ni Hailey, nawalan siya ng malay. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang isang helikopter at isinama si Hailey. Malubha rin ang pinsala ni Nick, ngunit gamit ang lahat ng kanyang lakas, tumayo siyang muli. Doon napunta ang kanyang atensyon sa pangalan ng doktor na nakalagay sa tag na nagsasabing Damon. Sa katotohanan, ang pangalan ng doktor ay Damon at nang basahin ito ni Nick ng pabaliktad, napagtanto niya na ang alias nito ay Nomad, ang parehong hacker na nagpadala sa kanila ng mga mahiwagang mensahe at nag-hack sa kanilang college server at sinisi si Nick at ang kanyang kaibigan. Ngayon, sa wakas ay inamin na rin ng doktor ang lahat. Sabi niya, "Oo, ako ang nag-hack sa iyong college server at sinisisi ka at ang iyong kaibigan. Nahack din namin ang sistema ni Hailey at nagpadala sa iyo ng mga mensahe mula sa kanyang account. Pinukaw ka namin para sa kalaunan ay makontak mo kami. Ano man ang kalagayan ng iyong mga kaibigan ngayon, ikaw ang may pananagutan dito." Pagkatapos ay isiniwalat niya ang katotohanan sa pagsasabing, "Gumagamit kami ng teknolohiyang alien sa mga tao. Sa lahat ng taong sinubukan nila, ikaw ang aming pinakamahusay na subject." Ang isa na ganap na iniangkop ang mga robotic legs sa kanyang katawan at utak. Ibig sabihin, ikaw ang aming pinakamatagumpay na eksperimento. Ang marinig ang lahat ng ito ay labis na nagpagalit kay Nick. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang robotic legs, nagsimula siyang tumakbo ng napakabilis patungo sa tulay. Ang kanyang bilis ay naging hindi kapanipaniwalang mabilis at bigla siyang bumangga sa isang hindi nakikitang pader. Dahil sa impact, tumawid siya sa kabilang panig ng pader. Nang lumingon siya sa likuran, nakita niya ang doktor na nakatayo roon. Tinanggal ng doktor ang kanyang helmet at ngayon ay napagtanto ni Nick na hindi siya isang tao, isa talaga siyang robotic alien. Pagkatapos nito, tumingin si Nick sa unahan niya at nakita ang kalawakan. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na wala na siya sa Earth kundi sa loob ng isang alien spaceship. Sa huling eksena, napansin niya ang number ng spaceship ay 23541, ang parehong numero na nakasulat sa kanyang braso at sa balikat ni Hailey. Nangangahulugan ito na hindi ito kailanman naging Area 51. Sa halip, ito ay isang alien ship na pagmamayari ng mga robotic alien at sinusubukan nila ang kanilang teknolohiya sa mga tao. At dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.